Matinding paghihirap ang dinanas ng marami nating kababayan dahil sa giyera laban sa Japan noong World War II. Pero higit 8 dekada na ang lumipas, marami sa nakaranas ng pagmamalupit, tumanda at pumanaw na. Pero bakit nga ba kailangan pa rin pag-usapan ang mga nangyari noong panahon ng Hapon? Isa si Attorney Virginia Lacsa Suarez sa mga abogadong umaagapay sa mga Malaya Lola sa pagsulong ng kanilang mga panawagan. Ako, I cannot fathom that idea na lumipas ang panahon, walang hustisya, tapos kalimutan na lang. That's, again, another injustice sa ating mga lolas. Pwede ba yung ganon? Forget our history, forget what they did? Hindi pwede yun. Moving on means getting justice. Ayon kay Attorney Suarez, nakakuha ng paborableng desisyon ng Malaya Lolas at iba pang grupo mula sa United Nations noong March 2022. Sa desisyon, inatasan ng United Nations ang gobyerno ng Pilipinas na gumawa ng reparation fund para bayaran ang mga naging biktima ng pang-aabuso noong giyera. Palaganapin ang kasaysayan ng comfort women at iba pang biktima ng military sexual violence. At tulungan ng mga biktima na dalhin sa korte ng Japan ang kanilang laban para sa hustisya. Kasi lahat ng kaso sa Japan, pag hindi represented by the government, dismiss ka agad. At ang tangi lang na nanalo o binayaran ng Japan ay ang Korea because the Korea government mismo ang nagsampa ng kaso at nakipaglaban para sa kanilang comfort women. Nagbigay na raw ng konting tulong sa mga Malaya Lola ang gobyerno. Ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development na 10 hanggang 30,000 piso para sa bawat nabubuhay pang lola. Pero giit ni Attorney Suarez, hindi daw ito sapat para sa mga lola, lalo't marami sa kanila nasadlak na rin sa kahirapan. Gusto kong i-clarify na yung decision ng United Nations pertains particularly sa ating government. Siyempre, yung responsibility ng ating government is distinct and separate dun sa responsibility ng Japan being the perpetrator of the crime, no, ng rape. Pero kasi siyempre, for the longest time, ang ating gobyerno ay walang ginagawa na tulong sa mga Malaya Lolas. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang pamahalaan kung meron pang nakalinyang mga proyekto at hakbang para matulungan ang mga Malaya Lola. Pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Sana kung pagkakalooban kami, ibigay na. Hanggat maaga. Yung bago man lang mawala yung kasamahan ko mahihina na yan. Dapat po ba humingi sila ng tawad? Kung hihingi naman silang tawad, patatawaran namin. Ano pang mangyayari? Kung hindi mo papatawarin, nangyari na rin. Di ba? Ako kasi anak, lalo na ngayon ako'y matanda na, hindi na ako nagbibida. Matagal na eh. Buti po, ikinakwento nyo pa rin sa amin yung inyong naranasan. Sige. Tinatanong niyo eh, kaya sinasabi ko.